Magandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo diretsong reaksyon, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ka ng video na to at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig din ang inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito. Hindi kasi alam mo, taguyan eh. Tandaan nyo, nasa Iglesia ni Cristo event ito ha. Yan po ay masasabi natin hindi pinag-uusapan sa Iglesia ni Cristo yan. Diba? Yung sarali ng Iglesia, yung pagsuporta sa mga Duterte, hindi ho. Pero dito, nakita ninyo, nilalantad ni Amy yung ginawang kagaguhan ng kapatid niya kay Pangulong Duterte. Kita nyo yung hiyawan ng tao? Kasi yan ang tinatawag na organic. Organic po yan. Sa loobin nila. Rinig nyo yun? Halos hindi daw siya pumapasok nung gobernur siya dyan sa Ilocos. O di tama talaga yung sinasabi ng mga tao dun. Kasi yan naman talaga sinasabi nila. Ako personal kong narinig yan sa mga tao sa Ilocos. Eto, di ba ilang beses ko din sinabi sa inyo, nagkaroon ng event dyan sa Ilocos, inimbitahan ni Senator Amy ang Mocha Girls. Nagpunta kami doon. Nagpunta ako sa munisipyo, sa opisina ni Senator Amy. Nagpunta ako sa bahay ni Amy, dyan sa Ilocos. Walang biro, sinabi ko naman sa inyo yan. O, di ba? Alam mo, pagtatanungin mo yung mga tao, kasi nagpunta kami sa parang night market nila doon eh, yung may mga pagkain, benta-benta, mga night market doon kasi papasko ata yung something like that. Alam mo, tinanong ko yung mga tao, hindi nila kilala si BBM. Para bang sa kanila, si Amy kilala namin. Kasi talagang daw si Amy, down to earth. Pero si BBM, hindi daw nila naani. Nagtiba may kwento pa nga na hindi nga marunong mag-straight na Ilocano yan. Si BBM. Kasi nga, laking Amerika, laki sa layaw, walang touch sa mga tao. Ganyan daw si BBM. So, confirm yung sinasabi ng mga tao. Ayan, sinasabi mismo ni Amy, hindi nga daw pumapasok halos. So, kontrolado nila. Pero, sabi nga yung kantang napakaganda yung kanta ni Gary B, hindi natutulog ang Diyos. Yun, palakpakan. Yung sinasabi kasi nila, di ba, para bagang tiniming lahat, di ba? Ganun daw ang mga haka-haka na mga political analyst ng mga pinklawan at na mga bayarang vlogger ni Marcos. Naka-issue, tina-timing daw yung paglabas ni Zaldico, tiniming daw yung confession ni Amy Marcos. Alam nyo, hindi ho. Ako naniniwala ako it's really the creator. Yun lang yun. Ang ating Panginoon na ho ang nag-timing ng lahat ng bagay na ho ito. Kasi matindi ho yung revelasyon na ito. Nung una kong nabasa ho ito o napakinggan at nabasa sa social media yung sumasabog na issue ho ni Senator Amy sa kanyang sinabi niya sa INC. Noong una, para bagang nasa isip ko, totoo kaya ito? Paandar na naman ito ni Senator Amy. Kilala niyo ako hindi ako maka-Amy, di ba? Hindi ako maka-Aming vlogger, alam niyo yan. Ako kahit nababatikos, although may mga kaibigan tayo maka-Amy, pero ako hindi ako solve kay Amy ever since. Ang Banateros hindi ho solve kay Amy ever since. At alam niyo yan, binabanata namin yan. Kaya napakinggan ko ito, honestly, noong una, medyo tumaas ang kilay ko, parang yung mga bading, di ba? Tumataas yung kilay ng ganun. Oh. Tumaas yung kilay ko. Talagang sabi ko, totoo kaya ito sinasabi ni Senator Amy. Pero nung pinapakinggan ko na, buong buo, mula simula, alam mo, kasi simula pa lang, hindi ko na po mapagpatuloy. Dahil nadadama ko, nararamdaman ko yung hinagpis ng isang kapatid. Sabi ko nga ho sa aking mga kaibigan, sabi ko, mapakatindi ho nito.
Itong nangyaring pagsasalita ni Senator Amy. Alam niyo kung bakit? Kasi ako, sanay na ako sa social media. Matagal na po akong naging nagre-react at nagiging involved sa politics. At dahil dyan, marami na akong kinasagupa. Totoo lang, yung mga hindi dapat kasugupain, sinagupa na ho natin. Kahit po yung sa tingin ninyo ay kaalyado, sinagupa ko din. Basta may nakita akong mali, wala akong pakialam. Babanatan ko. Ganun si Banat Bay. Kahit ano, makita kaya yung mga basher at saka yung mga troll, kaliwat kanan, hindi lang nanggagaling sa Pinklawan, hindi lang nanggagaling sa mga bayarang pulahan, maging sa mga kaalyado. Kaliwat kanan po ang batikos minsan ang natatanggap natin. Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction, at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Pero alam nyo, sa akin, masaya ako pag naririnig ko yung mga troll, mga basher na galit, ibig sabihin, tinamaan sila, napikon sila. Ang prinsipyo ko kasi sa buhay, pikon talo Pag napikon ka sa akin at galit na galit ka sa akin, gusto mo ako saktan. Medyo natutuwa ako dun masaya ako Masaya ako pag galit na galit kayo, ganun. Yung mga basher natin. Pero mga kababayan, eto lang masasabi ko. Pag ang bumanat na sa'yo ay kapatid mo o kamag-anak mo hindi nga kamag-anak The first, yung mismong inner circle ng family, yun ang napakasakit sa lahat. Sabi ko nga banatan na ako ng lahat, wag lang ng kapatid ko. Si Coach Oli, siguro hindi mo nakababanatan nun. Kasi mabait na tao ako. Hindi, totoo naman, di ba? Kasi yun yung pag binanatang ka, not out of hatred, not out of dahil tinamaan sila, hindi. Binanatang kasi concern yung tao sa'yo. Kasi meron siyang nakikitang mali at pag pinuna ka, masakit yun. Yun nga lang mapagsabihan ka, masakit na Yung mapagsabihan ka lang ng tatay at nanay mo, masakit na yun. Kasi alam mong totoo. Pagka ganun. Yung mga kapitbahay mong pangapalingkera at saka chismosa, pagka ikaw pinagchismisan, wala kang pakialam. Para bang, sino kayo? Ganun lagi ako. Kahit ako, yun ang prinsipyo ko Kung hindi ka nagpapakain sa akin, kung hindi ka hindi ikaw yung pamilya ko, kahit banat-banata mo ako, wala kang pakialam. Buhay mo yun, bahala ka sa buhay mo, di ba? Magalit ka kung gusto mo. Hindi kita papatulan, wala akong problema dan. Pero pagka yung pamilya mo na, yan. Kasi masakit na, katotohanan na po yan di ba? At nung aking nga pong pinanunood itong speech ni Senator Amy, ay naku po, ang lupit, sabi ko. Hindi ko na ipagpatuloy. Naluha ako. Hindi, walang biro, hindi ako nagbibiro. Naluha ako, sabi ko, shit. Kaping mainit. Iba to. Ito yung hindi ko ina-expect kay Senator Amy. You know why? Because si Senator Amy, ang hilig niyan, iligtas yung kapatid niya sa lahat ng issue sa bansa. Kaya nga galit na galit kami dyan Kasi sinisi niya na lahat except yung kapatid niya. Laging ganon. Kahit bagang merong pananagutan dahil presidente yung kapatid niya, siya may control sa mga sekretary, lagi niyang inilulusot yung kapatid niya na bullshit ako. Bullshit to ang mga banatero sa ganyan. Kasi lahat binanatan mo except yung kapatid mo. Na alam mong may direktang control sa lahat ng nangyayari sa gobyerno. Kahit meron tayong quote-unquote 3 branches of government, co-equal sila, bawat isa sila. Hindi totoo yan sa Pilipinas. In reality, presidente pa rin ang may hawak sa lahat ng bagay. Diba? Kaya kung ano man ang mangyari sa Pilipinas, presidente yan. Kaya pag nilulusot niya yung kanyang kapatid, nabibuisi talaga ako. Diba? Laging sinisisi ibang tao. Pero this time, ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, di ba, kilala nyo kung hindi ko gusto si Amy. Pero this time, hinangaan ko si Amy.
Etong sinabi niyang ito, hindi upang iligtas ang mga Marcos. Kasi lagi niya na ginagawa niya, iligtas ang imahe ng Marcos. This time, it's going to be an international issue. Kilala niyo naman ang Marcos brand eh. Ang Marcos brand, kilala yan sa buong mundo bilang naging magnanakaw. Kaya nga 'di ba pinagtatawanan sa mga international movie yung kanilang pamilya, yung nanay niya, lalo na dun tungkol pagdating sa sapatos, 'di ba? Nai-involve sa ibang mga pelikula 'yan. Pagka corruption o kaya ill-gotten wealth is equal to Marcos. Alam ng buong mundo 'yan. 'Di ba? So ngayon, trending ito sa buong mundo na yung kapatid ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na anak ng dating diktador na si Marcos Sr. ay isa palang lulong sa droga. Yun, grabe, di ba? Gago! Kaya mga kababayan, matindi ho ito. Hindi niya naniligtas ang kapatid niya dito. Talagang sabi nga niya, tumutugon na lang siya sa panawagan ng taong bayan. Especially sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ilabas yung katotohanan. Yan ang panalangin ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng Iglesia ni Cristo. Kahit noon, KOJC pa lang, yan na ho ang panalangin ni Pastor Kibuloy. Mailantad ang kasinungalingan sa bansang Pilipinas. At ngayon nga, dahil sa ginawa ni Pastor Kibuloy, nakulong siya. No? At ngayon, tumuloy-tuloy. Hindi tumigil. At ngayon, nagsalita ng INC. Kaya ang lupit po, ladies and gentlemen, ang lupit ng revelasyon ni Senator Amy. Alam niyo ito bigyan ko lang kayo ng isang matinding... Pag nakakausap ko yung mga OFW natin, sila ho ay nakakaramdam ng kahihiyan. Di ba? Bakit to kanyo? Kasi dito sa Pilipinas, para bagang naging immune na tayo. Ngayong araw na ito, matindi yung kakagabing pasabog ni Senator Amy, sabog na sabog yun. Di ba? Kitang-kita natin yung sabog nun. And yet, marami pa rin po sa mga Pilipino na para bagang walang pakialam. Meron pa rin. Hindi marami. Konti na lang naman. Na parang wala nang pakialam. It's not because wala silang pakialam. It's dahil sa hirap ng buhay, mas iniintindi nila yung kanilang pangangailangan. Mas iniintindi nila yung kanilang trabaho. Pero, ang mga OFW, yan, ramdam. Bakit to? Sa ibang bansa, pag tinanong ka kanong lahi mo, pag sinabi mong Pilipino ka o di kaya ay taga-Pilipinas ka, iba na kagad ang tingin ng mga foreigner. Yung mga foreigner nating mga amo, kaibigan, ang sama na kagad ng tingin, kayo'y corrupt. Walang kwenta yung bayan ninyo, ganito. Dati, gumanda na. Ngayon, ang laging question, why did you vote for Marcos? Laging ganun ang tanong nila Kasi nagtataka sila, tangin na pinatalsik nyo na yan Ba't binoto nyo pa? Yan ang laging nasa utak ng mga foreigner Yan talaga. Tapos ngayon, ang tindi ng korupsyon. Di ba? Kitang-kita. Ano yan headline po yan Yang corruption na yan. Lalo na ngayong nakita ko kasi yung pahayag ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang 3-day rally na gagawin. Supposedly, na 3 araw. Nababalita sa buong mundo sa mga pahayagan ng iba't ibang bansa. Naibalita po. Antindi ho, di ba? Ganong katindi. Tapos, ito masama. Ito pa matindi pala, hindi masama, matindi. Mantakin mo, headline sa buong international scene, sister of the President of the Philippines, binunyag and expose yung kanyang kapatid na bilang drug addict. Diba? Antindi. Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo.
Noon mga kababayan, antindi ho nun. Trending yan nationwide. Ay, hindi lang international. Di ba? Malupit. Kaya nga sabi ko, eto this time I think Amy Marcos hindi na siya yung tawag doon, yung nagpipigil. Talagang inilahad niya na yung nalalaman niya. At dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinanood buo dahil naiyak ako. Naiyak ako. Natutuwa. Naiyak ako kasi nararamdaman ko yung isang kapatid na ikaw ay pinupunan ng ganyan. Pero natuwa ako dahil and game over na. Diba? Ito panoorin natin ito. Sabay-sabay nating tapusin para kasi di ko natapos to Grabe ho yung mga pahayag niya dito. Pasok! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Tingnan niyo yung response ng tawa. Noong una parang hindi katanggap-tanggap siya Kasi galit na nga yung mga Pilipino Alam mo, dito sa Iglesia ni Cristo, hindi pa nila sinasabing Marcos resign. Pero yung tao, makikita nyo dito kung ano yung kanilang damdamin. Dito parang hindi pa siya ganun ka-accepted Makikita mo yung sigawan, iba pa. Pero mamaya maiiba na. Israel, ka-Bien, ka-Erds, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Yun, palakpakan. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. Yan po ang dahilan kung bakit niya sasabihin yung mga sinabi niya. Dahil nanawagan po ang Iglesia ng accountability. At dahil na rin sa panawagan ng iba't iba pang sekta ng ating lipunan. Hindi lamang po from the business group, kahit iba pong relihiyon tulad ng KOJC, JIL. Iyan po ang panawagan transparency. Diba? Sabihin nyo maging makatotohanan ang sasabihin mo. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Ayan, nakonsensya na. Yun di ba? At galing lang yan. Sa tingin ko talaga, galing lang din yan talaga sa Panginoon. Senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Ayan na. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Ayan na. Kita nyo yung reaksyon ng tao, iba na. Di ba? Iba na ang reaksyon ng tao. Halos magwala na. Kasi hindi ho binabanggit si Bongbong dyan hindi pa ho binabanggit si Bongbong dyan. Pero ngayon, eto na. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Nako ba? Noon, dahil may tatay
pa siya responsibilidad. Ayan na. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Ayan na. Batid ko na nagda-drug siya. Nako ba? Ayun na! Kita nyo ba yon? Kita nyo? Umiindak-indak pa yung mga tao. Natalon pa eh. Nakita ninyo? Hindi kasi ako, naintindihan ko talaga na ayaw maging political na mga taga-INC. Kaya hindi binabanggit diyan sa kanilang stage, di ba? Yung Marcos resign o bangag si Marcos. Pero alam mo yung saloobin ng tao eh. Yung tao, eto yung saloobin nila eh. Kaya nga nung nagsalita, abay, tingnan ninyo yung reaksyon, no? Nalundag pa. Oh. Kita ninyo? Bakit? Finally! Bakit to, mga kababayan? Malaking bagay ho ito. Malaking bagay. You know why? Sabi ko nga sa inyo, kung ang bumatikos ay mga Duterte, siyempre sasabihin nila, kasi opposition lang kayo. Ang bumatikos, congressman, kasi ganito eh. Ay, senador kayo ganyan eh. O mga political blogger, kasi Duterte kayo eh. Ganyan eh. Pero eto ho, kapatid, hindi ho naninira ito. Hindi ho ito gumagawa at nag-iimbento. Siya mismo witness sa pangyayari. At ilalahad niya yung mga nakita niya. At mga na siya mismo ang nakakita, naka-experience. Hindi pwedeng ito. Sabi ko nga kahit kontrahin pa ito ni Auntie Claire, walang kwenta, walang saysay. Bakit? Si Auntie Claire, kailan lang nakilala yung animal na yan eh. Kailan lang nang pumasok yan eh. Nag-feeling first lady nga yan eh. Nag-feeling anak ni Marcos. Wala namang alam yan kay Marcos. Eto, kasama ni Marcos mula bata hanggang pagtanda. Kasama ng tatay nila mula bata hanggang pagtanda. Siya ang may alam ng tunay na kwento ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Yan si Auntie Claire, nagpipiling lang yan. Gusto na magpalit ng family name niyang Joke lang. Baka gusto na niya magpalit ng family name. Marcos na lang. Ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng presidente. Alam mo, nung may nagkwento sa akin mga kaibigan ko nandyan sa iglesia, na-shock daw silang lahat dyan. Kasi hindi ina-expect na sasabihin ni Amy Marcos eh. Hindi daw ina-expect. Kasi yun nga meron silang somehow may pamantayan sila pagdating Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction, at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Sa mga tagapagsalita diyan sa entablado, bawal lang ganito. Naintindihan ko yun kasi yun ang kanilang panawagan, transparency. Hindi naman pabagsakin ng gobyerno, wala silang Marcos resign. Pero ito, nagulat daw. Sobrang nagulat daw ang mga tao diyan. Talagang dumagungdung daw yung yung Quirino Grandstand. National Guard at Metro Gompa. Ayan. Ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe yun, no? Ulitin nga natin yun. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro
hindi ka pa buhay nun. Ano, buhay ka na pero wala ka pa. Baka nagja-jack and poy ka pa nun. O nagcha-Chinese garter ka pa. Ito yung ano anong ebidensya ang gusto ninyo? Ito, witness ako. Witness, sabi ni Jaime, ako mismo witness. Ako at yung mga PSG, hindi pa PSG tawag doon, Presidential Guard pa, at yung mga iba pang pulis, kami ang naglilinis ng droga ni Bongbong Marcos. Auntie Claire, anong kalokohan mo para sabihin hindi totoo yan? Ano, AI? Baka naman AI yan. Sandali, tanong natin sa mga taga-iglesia. Taga-iglesia, hindi po ba AI si Jaime dyan? Baka AI siya dyan Ang lupit nito Sino magpapasinungaling nito? Sige nga, sinong kasama ni Marcos mula noon pa? Ito nga, siya na mismo ako mismo kasi yan ang tatak ng mga adik Ang tatak ng mga adik, pag yan nakadrugs na, wala na. Makalat na yung gamit. Kaya nga minsan binaban ng mga hotel sa Amerika yung mga rockstar Kasi talagang wasak yung mga hotel nila. Ito, tama talaga Makalat, wala na, nandyan na, kung saan-saan na. Para bagang yung may naalala ko Naalala nyo, mamaya pag-usapan natin yun. Yung namatay na isang mayamang namatay sa Amerika, ganun din na nakita, nakakalat yung mga droga. Ito, ganito. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Okay. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Grabe, Lisa Marcos, paano ba yan? Antindi nun Lisa Marcos, ang lupit mo nun Kesa na sana masaayos ang buhay ni Bongbong Marcos, mas lalong nalulong. Sana kung nalulo kayo, pwede pa Nalulong Hindi kasi normal naman sa mag-asawa yung ganun yung lolo. Pero yung malulong ka, ay iba yung usapan na yun. Hindi kasi, kaya nga ikaw nagkaroon ng asawa sa buhay, partner, ay para umayos ang iyong buhay. Hindi malulong pa, mas lalo pa, naging adik. Kung dati, sinisinghot-singhot lang, ganun-ganun. Ngayon, ginagano na sa ngipin yan. Lalong lumulong daw Di ba? Hindi ko alam kung ano ba mas malala doon. Pasensya na kayo, hindi po ako eksperto pagdating sa ganyan. Pero ganun daw, lumulong. Parehas pala silang mag-asawa. Alam mo, na-amaze ako doon sa sigawan ng tao. Iniisip ko kasi, mga kababae, tuwan-tuwa ba sila na adik yung presidente? Hindi kasi alam mo yung ba't kaya sila nagsisigawan ng ganyan? Napapatanong ka dahil adik ba yung presidente? Kaya sila sumisigaw. Gusto nyo ba ng presidenteng adik? Or, baka naman, kasi yan talaga ang nasa loob ninyo. Yan yung laman ng puso ninyo, isipan ninyo, ngunit hindi nyo lang masabi o kaya ay hindi lang pa na i-confirm sa inyo. Kasi may ganun Lahat tayo, di ba? Sabihin man ni Duterte, adik yan si BBM. Alam mo yun, may mga nagtatanong pa sa akin, di ba? Na mga kakilala ko na hindi naman sa politika, sasabihin nila sa akin, Banat ba ito totoo ba na adik si Marcos? Sabi ko, yun na sabi ni Duterte, di ko alam, di ba? I cannot say oo or hindi kasi
hindi naman ako witness doon. Hindi ko naman siya nakitang nag-hit-hit, di ba? Hindi ako witness, so I cannot say. I will only trust and depend on what PRRD said kasi siya mismo may alam na intel nung panahon na siya ay presidente. Mamaya malalaman ninyo kung paano niya nalaman. Eto, kaya sila nagsisigawan dahil yung 90% or 80% or 30% or 20% or 50% or 99.1% or 99.9% na naniniwala silang adik si Marcos pero meron pang 1% hindi. Yeah? Dito, nung pagsalita ni Amy, yon! Confirm na talagang adik. Kasi wala nang pwedeng magsabing hindi siya adik. Tanga mo na lang kung maniniwala ka pa rin na hindi siya adik. Tanga ka. Bakit? Mas magaling ka pa doon sa ate, nakasama, nakakita. Bobo ka ba? Hindi, ako tatanungin ko lang kayo ha. Sa mga kumu-question pa kung talagang adik si Marcos, so mas alam nyo kesa sa kapatid niya na nagsasabi na sa inyo, ako mismo naglinis ng drugs nila. Ako mismo nakita ko adik yung kapatid ko. Mas maniniwala pa kayo sa sarili ninyo o dun sa mga vlogger na bayaran kesa dun sa ate na nakakita, naka-experience at kasama sa buong buhay niya, yung kapatid niya? Abay, matindi tama ninyo, baka adik na rin kayo. Kung sino man yung hindi naniniwala dyan, adik na rin siguro yan. O malamang, alam mo, baka ka-jamming nyo pa. Kaya siguro, ganyan ang pagtatanggol nyo. Malamang ka-jamming nyo. Or, nakikinabang kayo sa pera. Pag presidente. Kasi, ako naintindihan ko yung mga katulad ni Auntie Claire eh. Bakit? Wala namang kwentang abogado yan eh. Yung mga logic niyan, sabit. Pag yung mga vlog niya dati, wala man nanonood yan eh. Sabit. Totoo, walang biro. I-rewind niyo yung mga vlog niyan dati, walang kwenta. Ngayon, dahil nakinabang siya at nagka-position siya, wow, undersecretary ako, wow, official ako, humihingi ako ng, ay, may alam ako, di ko sasabihin sa inyo. Basta, may alam ako. Basta ano ko, mataas ako, official ako ng gobyerno, okay ako, ganun, di ba? Siyempre, sisip-sip at sisip-sip yan. Ayaw niya malaglag sa posisyon eh. Ayaw niyan mawala. Baka nga, sabi nga ni Boss Dada, baka nga hindi na presidente si Marcos, gusto niya pa rin, hindi pa rin siya magre-resign. Ito si Auntie Claire eh. Baka maunahan pa ni Marcos yan eh. Nag-resign na si Marcos, hindi pa nag-resign to si Auntie Claire dahil sa kapit ko. Ganyan katindi yan. Kasi gadon. Di ba? Hindi na abogado, wala nang karir. Galit na galit ngayon dito sa kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman siyang kwenta. Wala naman siyang sense. Irrelevant siya. Ngayon, para maging relevant lang, kailangan manatili sa pwesto ni Marcos. Pag resign ni Marcos, sigurado ako, pag resign ni Marcos o bumaba na siya sa posisyon, sigadon balik na naman sa kabubuhan niya. Yan ang totoo. Tuloy natin. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Nagmamariwana pagising sa umaga. Ang lupit mo, Marcos. Gago! Hindi, pero may paliwanag yan. There's a scientific explanation to that. And historical in a sense. Meron. Kasi sa Amsterdam, ito para lang sa kaalaman ninyo, nagpunta ako dun sa Amsterdam. Alam nyo naman ako, coffee lover ako eh. Mawala na ang lahat, kahit jowa, asawa. Wala pala akong jowa. Tsaka ng asawa. Huwag lang ang kape. Kaya coffee la. Unang pinupuntahan ko talaga pag nagpunta ako ng ibang bansa, coffee shop. O kaya cafe. Pambihira sa Amsterdam, pag sinabi mong coffee shop o kaya cafe, putang ina shit. Hindi kape iaalok sa'yo. Marwana. Yan talaga. Ito to. Walang biro.
Tapos sabi ko, bakit? Kasi daw, yun ang kanilang parang pampagising o whatsoever. Kaya yan. Yun ang istorya niyan, mga kababayan. Siguro, malamang, nung nawala sa Pilipinas sa mga Marcos, baka napunta si Bongbong Marcos doon. Sabi niya, Amsterdam, coffee shop. Magkape muna tayo. Pagpunta niya doon, may marijuana. Ito ba ang pampagising sa umaga? Magawa ko nga sa Pilipinas. Gago! Baka ganun. Hindi, baka lang naman. Hindi ko sinasabing totoo yung kwento ko Baka ganun. Nakapunta siguro doon sa mga coffee shop dyan sa Amsterdam at nakita niya marijuana, gagawin ko yan sa Pilipinas paggising ko sa umaga. Ganun kagad. Siya ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Nagmamariwana pagising sa umaga? Ang lupit mo, Marcos. Gago! Hindi, pero may paliwanag yan. There's a scientific explanation to that. And historical in a sense. Meron. Kasi sa Amsterdam, ito para lang sa kalaman ninyo, nagpunta ako dun sa Amsterdam. Alam nyo naman ako, coffee lover ako mawala na ang lahat, kahit jowa, asawa. Wala pala akong jowa. Tsaka ng asawa. Huwag lang ang kape. Kaya coffee lang. Unang pinupuntahan ko talaga pag nagpunta ako ng ibang bansa, coffee shop. O kaya cafe. Pambihira sa Amsterdam, pag sinabi mong coffee shop o kaya cafe, putang ina shit. Hindi kape iaalok sa'yo. Marijuana. Yan talaga. Totoo. Walang biro. Tapos sabi ko, bakit? Kasi daw, yun ang kanilang parang pampagising o whatsoever. Kaya yan. Yun ang istorya niyan, mga kababayan. Siguro, malamang, nung nawala sa Pilipinas sa mga Marcos, baka napunta si Bongbong Marcos doon. Sabi niya, Amsterdam, coffee shop. Magkape muna tayo. Pagpunta niya doon, may marijuana. Ito ba ang pampagising sa umaga? Magawa ko nga sa Pilipinas. Gago! Baka ganun. Hindi, baka lang naman. Hindi ko sinasabing totoo yung kwento ko Baka ganun. Nakapunta siguro doon sa mga coffee shop dyan sa Amsterdam at nakita niya marijuana, gagawin ko yan sa Pilipinas paggising ko sa umaga. Ganun kagad. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Ala! Kasama ng asawa at barkada. Yan Ayan yun Lahat sila. When you say lahat sila, lahat. Madami. Sila. Gumagamit daw ng cocaine, umiinom, naglalasing, kasama ang asawa. Gago! Kaya pala, naalala niyo yung may namatay sa Amerika? Tapos ang kinamatay is overdose? Naalala niyo yun? Tapos pinagbibintangan at pinapalusot pa ng Malacanang na kesyo hindi daw kasama si Lisa Marcos doon? Aba, this time, para bagang natahi-tahi yung mga katanungan natin noon, di ba? Ano yung katanungan natin na meron pala talagang nangyayaring sesyon habang nasa ibang bansa, di ba? Itong mga to. Aba, malupit pala itong mga ito. Naku. Pagka high pa naman, kung ano ginagawa. Tapos magkakaibigan. Baka ang bangbangan yan. Alam niyo yung bangbangan? Bang, bang, ganon. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Na yun. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Nako. Inigo, Nako. Tony Boy, Nako. Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano? Ang ganda ng pitik ni Marcos ni Amy doon Alam nyo po yan. Hindi niya sinabing yun. Nag-iingat din sa live.
Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo noong 2022, bago mag-eleksyon, ilang beses po akong pinatawag po ni Pangulong Duterte sa Malacanang para alamin ang pulso ng social media at ang mga tinatanong niya, kamusta ba, sino ba ang napupulsoan ng taong bayan. Kahit nung panahon na 2025, bago po makulong si Pangulong Duterte, nung naalala nyo, nagkaraoke kami sa Davao, doon sa bar nila. Ang tanong niya sa akin noon, lagi niya tinatanong, sino ba sa social media ang gustong maging senador na mga Tinanong niya ako dyan kung sino bang pwedeng maging senador. Alam mo, sagot ko sa kanya, ang sabi niya pala sa akin, sinabi ko pala sa kanya noong 2022, sabi ko, Mr. President, bakit hindi po si Bongbong Marcos? Di ba yun po ang parang napupusuan ng mga Duterte supporter at that time. Ang sagot niya talaga sa akin, ilang beses niyang sinabi sa akin to, ayoko kay Bongbong, adik yan. Dito sa Davao, nagpupunta yan, doon sa, nagyayate sila ng mga kaibigan niya, at doon sila sa laot, doon sila sa dagat, nagpaparte, nagiinom, kasi bawal, di ba, yung maingay doon sa Davao, lalo na sa gabi, bawal na alak. So nagpupunta sila sa laot, para mag-drugs, para mag-inom-inom at kung ano-ano pang bangbangan ng dating. Di ba? Ganun daw. Sabi ko. At inulit niya ito, paulit-ulit Tapos kumukunik dito. Bakit? Yung mga ilang pangalan binanggit niya, yun ang binanggit ni Pangulong Duterte sa akin noon. Sabi ko, aba, lupit nito Patay tayo dyan. Ito daw, binabanggit na Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Naku, grabe. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Ayaw. Gusto niyang mag-vice-presidente. Ayaw. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Nung natalo, mas lalong humithit. Lalong suminghot nung natalo. Huwag yun nang ipatalo yan baka yung sumingot pa yan. Mula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Lupit? Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Maricel Soriano, nadali ka na naman doon Kawawa naman si Maricel Soriano. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party. Nagarapalan, naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hindi ko alam yan. Pakipaliwanag ay microdosing na. Ano yan? Diin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi.
4 na beses, ang lupit niya. Dinaig pa talaga yung pagkain ha. Kasi ngayon, usong-uso na yung OMAD yung 1 meal a day. Ito 4 na beses sa isang araw. Nagpapakasabog. Mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Nako. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Yeah. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Nako po. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nako po. Grabe. Tang inang niya, no? Nangangampanya ka, gumagamit ka. Sa bagay, pagpaguran sa kampanya, kailangan mo ng di ba, sabi nga nila yung para hindi ka makatulog, pag puyat ka, sa kampanya pa naman ngayon, kailangan mo ng laging gising na gising, dilat na dilat Di ba? Kailangan mong ganyan para alerto ka Di ba? Yung pala ang dahilan nun, ang lupit. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Grabe. Yun, di ba, naalala ko yan yung time na parang paatras daw siya para ipalit si Amy. Yung pala talagang dahilan nun, talagang bumalik habang nangangampanya. Lupit. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, Lupit. ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Grabe. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Ayun na. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha
kaming maayos, pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Yun. Pagka hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Nako. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Yun. Hanggang dumating ang 2024 at 2025. Ayan na. Oh. Hindi, kasi matindi ito, ha? Ang lupit. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Yan yun eh. Yan yung masakit dun eh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ito, makinig kayo mga kababayan. Wala tayong pakialam kung adik yung presidente. Kung sakali lang, hindi ko sinasabing mabuti yun. Pero kasi pag adik ka, wala ka na sa katamang kaisipan. You're mentally, paano mo masasabihin yung mentally unstable? Diba? Kasi siyempre, ka na eh. Tamang hinala. Pag may tamang hinala ka, yung desisyon mo mali-mali na. Yeah? Tapos, ang iisipin mo, paano na lang magkamkam ng pera. Tapos, pag may alam kang mga opisyal mong nagnanakaw, okay lang. Basta meron kang parte, like 25 billion. Parang ganun eh. Yan yung sinasabi ni Senator Amy. Nagkaloko-loko na ang bayan dahil nga adik siya. Yun ang problema. Hindi naman dahil lang sa, bakit ba? Anong pakialam nyo? Health reason naman yun. Ano naman yan eh? Sabi, kasi may mga nagsasabi pa dyan na para bagang ang pagiging addict ay health, problema lang yan sa health. Something like that, di ba? Hindi ho. Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ka, tapos inamin mong addict ka, ipaparehab ka, mapapaayos ka. Ganon, di ba? Okay lang yun. Pero kung ikaw yung presidente, adik ka, tangina paano pamumunuan yung bayan? Apektado ang lahat ng desisyon mo. Yan yung sinasabi. Ito na nga, 24 and 25 dumating na, nayari na. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Tumatawag daw sa kanilang magnanakaw doon ngayon. Para mga putang inang piklawan yan ah. Hindi kasi sabi niya, ngayon daw, yung mga tumatawag sa kanya na, na magnanakaw ngayon, nagnanakaw na. Oy, para mga piklawan na nagkaroon ng posisyon. Ang dami dyan, mga dilawan, na galit, diktador. Ganun sila nun, ganun sa mga Marcos. Magnanakaw. Parang yung sumisigaw ngayon sa mga mga ikulong na yan, mga kulangot, yung mga ganyan. Tawag-tawag sa kanila pero
Ngayon nagnanakaw din. Gagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Yun. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Yun lang. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Kita niyo, naririnig niyo yung hiyawan na yon? Hindi kasi alam mo, taguyan tandaan nyo, nasa Iglesia ni Cristo event ito Hindi, yan po ay masasabi natin hindi pinag-uusapan sa Iglesia ni Cristo yan. Diba? Yung sarali ng iglesia, yung pagsuporta sa mga Duterte, hindi ho. Pero dito, nakita ninyo, nilalantad ni Amy yung ginawang kagaguhan ng kapatid niya kay Pangulong Duterte. Kita niyo yung hiyawan ng tao? Kasi yan ang tinatawag na organic. Organic po yan. Sa loobin nila. Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at